Okay, sa mga kasayan, welcome back. For today's vlog, tayo, shoulder day. So makikita nyo ngayon yung full shoulder day workout natin. Actually, naglalagay ako ngayon ng chest after ng shoulders. Okay? Ngayon kasi yung training ko, nagpo-push day ako, chest yung una, tapos may shoulders. Tapos yung next na push day ko, shoulders naman inuuna ko. Okay? So yun yung gagawin natin this time. So tara, workout na tayo. And so syempre, una kong ginagawa, tawag dito, ang warm up muna tayo ng rotator cuff natin para iwas injury, lalo na shoulder day tayo. Kasi alam nyo naman, meron akong history na-injured yung left shoulder ko. While on prep yun, while on prep. So yun yung pinaka number one na iniiwasan natin ngayon. Kasi siyempre naka-prep na tayo, tapos medyo mahaba-haba yung prep to. So ngayon sasabihin ko na rin sa inyo kung paano magiging protocol ko pagdating sa prep. Pero in terms of training naman, siyempre number one pa rin, progressive overload. Mamaya i-explain ko rin sa inyo kung paano yung gagawin yun, ha? Baka akalain nyo rin pala, pumayat na naman ako. Sa damit lang. Yung jersey na to, medyo nakakapayat tingnan. Defensive. Ang tawag dito, Jace? Kembot-kembot. Oy mga sign, actually pwede nyo i-follow tong program na to kung gusto nyo naman. Pero shoulder lang to, mas maganda kung papanoorin nyo rin yung mga ibang training natin para kung gusto nyo mag-structure nung program nyo mismo, at least ma-follow nyo rin, okay? So ito yung for the push day pero shoulder focus tayo, okay? So first exercise natin, press any exercise na pressing movement, kahit dumbbells, pwede rin kayong mag-bar, pwede rin kayong mag-smith machine or mag-machine, which is yung gagawin ko, okay? So yun yung first exercise natin. Check lang muna natin yung ito ginagawa ko lagi kapag nagte-training tayo. Siyempre, check muna natin yung seat kung yun ba yung gusto natin na level. Kasi yung hinahanap natin kapag ina-adjust natin yung seat, siyempre, tandaan nyo, hindi lahat ng machines pare-parehas. Hindi lahat porque parehas ng itsura, parehas na rin ng gawa, parehas na rin yung gumawa, okay? So iba-iba talaga yan. So mas maganda, every time na, kunyari nag-gym tayo kayo or sa gym nyo, actually kahit same gym nga lagi nyo pa rin i-check yung seat level bago kayo mag-start or mag-warm up, di ba? Kasi kaya nga kayo nag-warm up para warming up before the working set. So for example, nag-warm kayo ng kahit ano lang yung seat inano nyo, tapos pag mag-working set na kayo, sa kanyo i-adjust, di ba? So parang medyo iba yung magiging feeling nung working set dun sa warm up. So pag naghahanap tayo pag ina-adjust natin yung seat, ang number one lagi kong hinahanap naman kapag mga ganitong shoulders, ayaw natin siya ng sobrang baba. Okay? Kasi tingnan nyo to, pag sobrang baba ng seat para sa inyo, yes, mas makakabuhat ka ng mabigat kasi yung starting point nung merong tension yung movement is dito. Nakita nyo? So parang kung iisipin nyo, ang level na nito is parang nasa ilong ko na to. Okay? So yun lang yun. Yung, tingnan nyo yung range, nagiging maikli. Sobrang baba. So hindi natin na hihit yung sobrang stretch ng muscle, which is nandun yung growth. Pag sobrang taas naman, see? May disadvantage niya pag sobrang taas. Ayun. Either nakaka-injured na siya, or tingnan nyo naman yung level ng kamay ko. And masyado akong malapad para dito. Diba? Actually kahit dito lang, sobrang stretch na yan. Okay? Kasi paminsan para lang mababa mo pa yan, either gumanito na yung kamay mo,
Aatras ko yung C ko, gaganyan na siya. So kung titingnan nyo, nandito yung bigat. Diba? Hindi na siya align sa shoulders natin. Which is sobrang layo na ayaw natin yun, okay? Kasi magiging ganito na siya, oh. Imagine pag sobrang taas pa, kunyari matangkad akong tao. Pag bababa siya, ayun, oh, para mababa ko lang siya. Kunyari lang kasya ako. Aatras, kailangan na matras sa siko ko. Impossible magawa mo yan na nandito. Okay? Ang sobrang important lagi sa pagbubuhat, actually yung titingnan nyo is yung elbows, yung angle ng elbow, di ba? Kasi pwedeng mas bumaba pa siya, pero yung elbow mo, for example, bumaba na to, bang! Oh, andyan yung elbow, di ba? Possible pa rin to bumaba, pero ganyan ang itsura niya. Gets? Pero yung angle ng elbow mo, ito. Gets nyo? So, for example, dito, hindi ko siya, ito, sobrang important ito. Hindi ko napupuli stretch yung muscle na workout ko kung ganito yung form ko. Bang! And then pababa, patras. See? Ayan o. Hindi siya fully stretch. Unlike pag bang! Bang! Fully stretch. Makikita nyo rin ito sa mga ibang exercises na mamaya na ipapakita ko. Meron akong mga training dati na ginagawa na every time kinokorek ko pa rin yung form. So, ayan, wag tayong, ang gagawin nating mindset lagi pag gusto natin mag-improve, wag tayong sarado. I mean, yung utak natin wag sarado sa knowledge, okay? Nakakamiss mag-informative pala. Baka sabihin nyo kasi hindi na ako nagsishare. Actually, marami naman na nagsishare. Guys, marami naman na nagsishare. Siyempre, ayan, ako naman, ito lang. Gusto ko rin na aminin sa inyo, yung mga, siyempre, yung mga iba ko rin sinishare before, lalo na yung mga nauna ko nung hindi pa ako nag-vlog, wala pa ako masyadong alam. Bago pa lang ako sa pagbubuhat. Siyempre, yung mga iba ko rin na-share sa mga kapwa ko, ka-gym mates, mali. Pero habang tumatagal, siyempre, di ba, mas natututo tayo. Kung ano yung alam natin, huwag tayong matakot na i-correct yun, kahit yung mismo sa sarili natin, okay? Kasi doon talaga tayo pinaka mag-i-improve. So, feeling ko yun din yung nagiging isang reason bukod sa muscle memory kung bakit mabilis ako nakabalik. Okay? So, yun guys. Di ba? Hindi pa ako nag-i-start, nang haba na naman ng vlog. Pero sabi nyo kasi gusto nyo ng informative eh. Pero bago lahat, syempre, huwag nyo rin kalimutan muna mag-like sa video na to, okay? Tsaka syempre mag-subscribe. Tagal ko na hindi sinabi to. Pero since bubuhayin ko kasi yung community natin dito sa channel na to, so laking help nun kapag nag-like kayo and subscribe. Start na tayo. Warm-up set natin. Whatever weight na comfortable kayo, wag to the point na parang mauubos na kayo para dun sa working set nyo, okay? Okay, so second warm-up set tayo. Kanina, actually pag warm-up set di ko binibilang reps ko, pero kanina dahil nag-vlog binilang ko. Parang nasa 10 or 11 or 12. Binilang tapos sabay hindi alam eh. Basta ganun yung range. Baka ngayon ang gawin kong reps lang is 8 lang. Warm-up set to guys, okay? Paminsan ginagawa ko, pag squats, mga machines ganyan or mga legs, lalo na pag mga squat movement, ginagawa kong warm-up ko dyan, minsan mga 3 ano lang, 3 to 4 or 5 reps lang. Tapos, biglang yung working set, doon ko na ibubuhos yung 10 to 12 reps ko. So, ganun din gagawin natin dito. Baka 5 to 8 reps lang tayo para maramdaman lang natin. And ma-warm up lang. First working set natin. Okay, so second working set natin, guys. Guys, kasayan, mga kasayan. Matagal ko lang din sinabi yung mga kasayan. Kasi parang, hindi naman. Hindi na kasi ako sanay mag-vlog. Let's go. Mababa ng reps natin. 6 tapos 2 partial. Yun ngayon guys yung i-beat ko sa next na shoulder session natin.
sa second working set. Baka ang gagawin ko sa next time is same ng weight as before, ng warm-up sets, tapos ng first set, same lang din, and then yung second set, yun yung ngayon papataasin ko. Okay. Pero, totoo naman guys, paminsan-minsan may times na mahina kayo. Pero kung talagang gusto nyo yung lahat nakatrack sa journal nyo or sa kung paano man kayo mag-track ng lahat ng ginagawa nyo sa gym, indicate nyo yun doon. For example, okay naman yung meals mo, okay yung progressive training mo sa buhat, nagpro-progress ka ng for how many weeks, pero biglang nung araw na yun, kulang tulog mo. Pero nag-decide ka pa rin mag-training for your shoulder day. So, syempre, ina-attempt mo na i-beat yung mga previous numbers mo. And then, kung hindi mo man siya na-beat or naging same lang yung buhat mo, yun, at least, indicate mo siya, kulang tulog mo that day. Diba? Para pag nag-look back sa journal mo, malalaman mo kung bakit. Diba? Hindi lang sa tulog, ganyan, masakit siya. Or medyo marami kang activity ginawa that day. Diba? Or yung meals mo, pero kasi yung meals dapat, planado yan eh. For example, kunyari, 2 to 3 meals ka talaga mag-workout before mag-workout. So, kung gusto mo na i-beat lagi yung mga previous na lifts mo, syempre, same na same din dapat. Diba? 2 to 3 meals ka rin before mag-workout. Para talagang nakafocus ka lang dun sa training itself, sa progressive overload nga. So, yun. Ang progressive overload, hindi lang yan sa weight, okay? Pwede rin yan sa reps. So, actually, marami. Pwede rin siya sa technique, pwede rin siya sa tempo. Pero kasi syempre, yung dun sa dalawang huling sinabi ko, technique and tempo, dapat yan na yung medyo naka-fix na. Magbago man yan, sobrang konting-konti lang. Pag nag-a-attempt ka ng mas heavier load. Kasi syempre, the more na mag-a-attempt ka ng mas heavier load, medyo naiiba ng konti yung technique mo. Pero syempre, hindi yung reason. Dapat i-correct mo pa rin. So, in short, kailangan perfect yung technique and form and tempo. And then, gawin mo siya ulit. Tapos, try mo lang i-beat yung last time na buhat mo, okay? So, third set ko, mag-back off set ako. Kasi, ang ginagawa ko ngayon, ayoko nung below 6 to 8 reps na magagawa. So, for example, pag ginawa ko to ulit, next, kung mabit ko man siya sa next set ko, ibig sabihin, hindi ko siya nagawa ng maayos. Hindi, same na lang gagawin natin ngayon. Mas naging matagal yung rest natin eh. So, siyempre, input nyo na lang din yun kung ganoon man mangyayari sa inyo. Mama on my line, asking how I'm doing now. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's driving. Tyson with the fade, not the hair, my hands rocking. When I look with ball, you know it's not. So, kagaya nun, 8 na full reps, tapos 2 partials. Nagawa ko siya dahil medyo naging matagal yung rest ko. May ginawa kasi kami. So, dito tayo sa second exercise. Pwedeng hindi na kayo mag-warm up set dito. Pero ako, since dahil ang workout natin is side races. So, yung side race ang pinaka tinatarget natin dito. Mag-warm up rin ako kahit isa lang, okay? Ayan, okay. Kanina nakita nyo, kaya kumuha lang ako ng Versa Grip. Kanina gamit natin is wrist straps sa press. Pero pag mga side races ito yung isang technique na sasabihin ko sa inyo. Mas maganda pag Versa Grip gagamitin yung side races para hindi nyo naisipin yung grip nyo, hindi na ma-workout yung forearm nyo. Diba? Ganyan lang siya. Bang! Then sa elbow na kayo mag-ano. So yun yung isang technique na i-share ko sa inyo. So working set na tayo. Kanina 7.25, dito tayo sa 10. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, ganyan siya. Ayan o. Oh. So kahit i-ganong-ganong ko lang siya, swing ko lang siya. Sa elbow na ako ano ng puwersa. Chest workout. Try mo mas mababa siya. Ayan. Para medyo bawas sa front. Oo, kasi lahat, yung nakasanayan mo kasi ng exercise na yun, mas kaya, dahil nasanay ka sa ganun, parang mas comfortable ka na ganun yung movement mo. Pero totoo,
nag-help din talaga sobra yung front desk mo. So, mas maganda rin talaga. Mas maganda rin. Ngayon, halos lahat, sir, pag ginawa mo kasi yun, nababawasan yung tension sa shoulder. Siyempre, mas hindi na siya makaka-help masyado. Mapupunta yung load dun sa chest, which is yung wino-workout mo rin na. Kasi pagka hindi mo binago yan, tapos medyo tumagal ka na sa gym, makakasanayan mo na siya eh. Tapos, kunyari, pag balang araw makita mo, bakit di masyadong nagre-respond? Oo. Hindi magre-respond yung chest ko. So, pag tsaka mo lang siya binago, mahirap na. Hindi naman mahirap, kaya pa rin naman. Kaso lang mas maganda yung una pa lang. Kanina pa ba kayo naghihintay? Okay, sakto lang. Tara, sir. Kanina pa ba tayo nandito sa gym? Ba't di niyo ako tinatawag? Nawala sa isip ko. Saan gym kayo galing? Dati po. Ngayon? Wala po. Taga saan ba kayo? Taga-Mataas lang. Ngayon hindi kayo nag-gym? Nag-gym. Hindi, saan yung gym niyo talaga? Dito po. Ay talaga? Bago lang po dito. Tapos ginex ko lang. Okay. Ayos ha? Oo, tama yan. Para at least maka-encourage tayong iba, di ba? Ayun guys, kasayan. Mga kasayan. Dito kasi sa KSYN, meron kasi ditong pag member ka, pwede ka mag-guest once a month, okay? So maganda rin yun at least makaka-encourage din sila ng iba. Plus, pag naka-encourage sila ng iba, madadagdagan members. Di ba? Oo. Business mind. Hindi, syempre kasi kailangan hindi mag-fail yung KSYN. Unang-una, marami tayong staff na syempre may mga kanya-kanya rin silang pamilya. Tapos syempre, pamilya ko rin. Tapos syempre, yung last, pangarap natin to eh. Di ba? Kaya hindi natin hayaan mag-fail. So lahat ng mga lahat ng mga pwede nating gagawin natin. And kagaya niya, actually yung pag-vlog nakakatulong. Kung hindi rin dahil sa pag-vlog, hindi naman talaga magkakaroon ng KSYN, di ba? So hindi porke natayo na yung gym, siyempre, stop na tayo sa mga ganun. Tapos siyempre yung pagko-compete ko, though number 1 kasi siyempre, ginagawa ko siya dahil siyempre passion ko siya. Pero malaking tulong talaga yung magko-compete ulit ako. At least this time marirepresent ko na yung KSYN, di ba? Kasi dati hindi. O kasi nung nag-Japan ako, wala pa namang KSYN yun. Though nagvo-vlog na ako nun, yung logo pa lang natin, KSYN naman na din yan. Pero wala pa yung gym. Diba? Tsaka na yung drama kasi informative ngayon, no? Di ba? Okay, so third set tayo. Third set. Third exercise. Front raises tayo. Rope. Na lahat to, hindi na ako nag-warm up. Second set natin to, okay? Tapos dito, wag nyo masyadong bibigatan. To the point na sobrang lakas na ng momentum. Kasi syempre, yes, sa ego nyo, nabuhat nyo yung weight na yon na mas mabigat. Pero in terms of na-hit nyo yung muscle para mas mag-grow, negative siya, okay? So wag nyo sacrifice yung maling form, sobrang momentum para lang makapagbuhat na mabigat, okay? Tandaan nyo, kung ang goal nyo is bodybuilding, kumbaga growth ng muscle talaga number 1, alisin nyo yung ego talaga, ha? Pero syempre wag din nyo sobrang gaan. Kasi kailangan nga natin progressive overload. So kailangan natin i-beat yung previous na mga binuhat natin. Uy, nawala yung mga bench. Ano ba yung mic dito? Okay lang, sir. Mas maganda pag dito. Malakas dyan. Dito pa rin naman ng malinis. Kaso kasi parang pangit tingnan eh, no? Ayun, no? Okay lang yun. Gusto mo dito. Naka-record ba? Okay ba dito? Dito na lang yung mic, guys. Hindi, joke lang. Tenga na lang. Corny talaga niya, no? Okay lang, at least nakapag-joke na ulit ako sa inyo, no?
Namimiss na ata nila yung mga malulupit kong jokes eh. Kaso kasi pag mga 16 weeks out na, mag-joke man ako niyan, sobrang bira na. Hindi dahil nag-iiba ugali ko Kumaga, pag naka-prep kasi talaga ako parang save energy eh. Ngayon kasi ano pa tayo, pa tayo sa bulking phase, so talagang marami pa tayo energy. Ayan, corny naman ng mga joke mo eh. Yun siguro yung mga comment, no? Okay, so last set tayo dito. Baka mag-drop set ako ng isa. So last exercise natin para sa shoulder, baka 2 sets lang tayo dito. Nakadalawang bench na tayo sa front, uses yung press saka yung front raises. So magsa-side raises ulit tayo, cables ngayon. Pero this time, ito yung i-share ko sa inyo. Sa dumbbells kasi, syempre, yung stretch doon, isipin nyo, pag nandito na yung weight, iba na. So gagawin natin ngayon cables para full stretch yung side delts natin, okay? So madalas nakikita nyo dati, ganito tayo mag-side delts, mag-side raises sa cables, bang! Gumagana pa rin naman to, yes. Pero yung stretch kasi nito, tingnan nyo itong kamay ko ayan. Tingnan nyo yung angle nung elbow na yung sinasabi sa inyo, di ba? Ay placement nung elbow. So tingnan nyo sa stretch position bang. Diba nandito ka, bang. Ganyan yan. Pero pag binaligtad natin yan, see? Sobrang stretch. Bang. Bang. Okay? Pero ang advantage naman nung nakaganito, marireach mo agad yung contraction ng ganito lang. Diba? Pero yung stretch naman ito, kasi madalas dito nyo lang naman ginagawa yan Ayan Pero dahil nga mas nakafocus tayo ngayon sa stretch, so ganito na ngayon yung side raises na ginagawa natin, okay? I think you only love me cause I'm happy. This a layup, this a rebound, then it's dropping. Tyson with the fade, not the hair, my hands rocking. Actually, dito maganda gumamit nung strap, tapos lalagay mo sa kamay. Ang ingay magbuhat no? Ang ingay magbuhat Pati si Jace natawa O sa mga sayan, tapos na tayo mag-workout. Ayun lang yung shoulder workout natin for push day natin na shoulder focused. 4 exercises. So magdadalawang chest pa ako, pero syempre hindi ko na siya masyadong explain sa inyo. More on stretch lang siya. Cables lang din gagamitin ko. Ay hindi, nag-dips ako and then isang cable. So ayan, kita-kita tayo sa next vlog. Comment below kung ano yung gusto nyong topic naman yung next natin Pero most likely kukumpletuhin natin yung buong routine ko para share ko sa inyo. So yun lang, kita-kita tayo sa next vlog. Always stay humble, tapos syempre be legendary. KSYN franchise pala, pag meron mga gustong magtuyo ng KSYN, naghanap ako ng partners. Lagyan natin yung KSYN Bautzen City, yun yung goal natin, okay? Kahit abutin pa ng 10 years yan, yun yung pinaka main goal natin. So yun lang, syempre shoutout sa Waking Supplement, Team KG, Legendary Equipment, and yan, yung sa Shopee natin, available na cup, okay? So yun lang, that's it, sign out.